lahat. Like, oh my God, sobrang saya! Magpa-ride-ride pa yung wet ride pa talaga. Medyo nagre-recover pa ako. Ngayon, super okay na talaga ako. Alam niyo yung gagawin ko ngayon. Bibili ako nung shampoo and conditioner ng Just Sleep. Hindi to sponsor. Bibili ko siya kasi sobrang nagandahan ako sa buhok ko. And feel ko, aside from yung kagandahan ng air, itong shampoo and conditioner ang nagpatulong. Kaya ako bumibili dito kasi wala daw ganito sa buong Japan. Sila lang. 3,000 yen siya kasi shampoo and conditioner. Thank you. Okay, we'll get this. Ayan na. Tsaka mabango din siya. May free shuttle dito papunta Universal Studios. Pag walk-in ka, may around 5,000. Oh, Japan yan. So, yung free shuttle kapag ikaw ay isang Just Sleep guest. Yung exclusive lang yung free na papuntang USJ. Pero pabalik, may bayad na yan. Thank you so much. The stay was wonderful. Hindi ko pa pala na may mention sa inyo is itong Just Sleep. Parang minimimic nila yung feeling of Taiwan. Ang goal nila is kasi ang Japanese yen mas mababa compared Taiwan. So parang para daw ma-feel ng mga ibang guests na nakapunta na sila sa Taiwan, pupunta sila dito sa Just Sleep. So may mga little bit, it's a mix of Japanese and Taiwanese yung mga ginagawa nila dito. Pretty affordable din naman siya, especially kapag 2 packs kayo, i-divide nyo yun, ang laki na ng tipid nyo. Very convenient siya. Malapit siya sa may Shinsaibashi Station and also may malapit na Lawson, tsaka 7-Eleven. Ang dilemma ko naman ngayon is kailangan kong pumunta dun sa next accommodation ko which is at the Tennoji area. Popway Residence yung pangalan niya. Mas maliit siya pero okay rin naman. Kaso, umuulan. And meron akong 2 luggage na dala-dala. So, kailangan nating maglakad papunta doon. Hindi muna ako mag-vlog kasi may hahawakan akong umbrella. Tapos maglalakad pa ako 8 minutes na may dala-dalang ganito. Combination nito, tinimbang ko na siya kasi may timbangan dyan. Mga 29 kilos both. Let's go! Balikan ko kayo kapag nandun na tayo sa may Tennoji area. So, naka-exit na tayo sa Tennoji subway. Pero ang problema naman ngayon is sobrang windy, ang lamig. Tapos, kailangan ko pang maglakad papunta doon. Eh, hindi ko pa nga sure kung nasan yung hotel. Napansin ko, andito pala ako sa may Harukas, I don't know how to pronounce, pero ito yung observatory na nilagay ko rin sa itinerary ko. Kahit naman pumunta ako dun sa top floor nitong observatory na to, wala rin ako makikita. So, sayang lang din. I feel like nasa other side ako eh. Kasi mali yung na-exitan kong exit. Ayan na, so nahanap na natin ang north exit. Ngayon naman, ito na, susundan na natin siya. Have arrived dito sa Popway Residence in Tennoji. 3 p.m. pa yung check-in natin and it's currently 11:11 a.m. So, ipapakita ko na lang muna sa inyo yung itsura ng lobby nila. Okay, so ito yung itsura. May mga towels dyan na pwede nyong kunin. Free daw yan. May vending machine dyan. Umbrellas, I feel like pwede nyo yan i-borrow. Yan. And then, ito yung mismong lobby. Dito ko na lang muna iniwan yung luggage ko. Pwede naman daw. Ayan siya, safe. Kung di nyo sure kung anong pwedeng gawin dito sa Osaka, yan, may mga ganyan naman dito. Okay? Nag-rest lang ako ng konti, tapos naghanap ako ng onigiri near me. So, meron akong nakita, 4-minute walk lang, sobrang lapit. 5-star siya sa Google. Although, konti pa lang naman yung nagre-review, pero tingnan natin. Kasi yung konti na yon tapos lahat sila 5-star. Diba? E di okay. Ang pangalan niya is ito. Yan yung pangalan ng shop. Kumuha ako ng 2 nito kasi 250 yen yung 2 niyan. Nung una, parang nadamihan siya sa order ko. Sabi niya, it's a bit much. Is that okay? Ganyan, nag-Google Translate niya. Sabi ko, sige, ito na lang. Kaya ayun, dapat talaga pupunta ako sa temple na ngayon. Pero umuulan pa, hindi rin maganda mag-temple-temple kapag ganun. But for sure, after ng lunch, okay na yung weather. Kasi medyo umaaraw na rin naman kahit paano. Tama nga sinabi niya, medyo madami. Malaki na ito. Ayan o. See? 3 pa kasi yung hinihingi ko dyan.
una kong kinuha. Ito yung cheese. 660. Observation deck, nakakaloka yung pila. Medyo mahaba, pero kinaya ko naman. Buti na lang, naging clear yung sky kasi kitang-kita talaga natin hanggang dun sa dulo. Pero yung main agenda ko dito is pumunta sa 5th floor para dun sa Billiken statue kasi kailangan natin ganyan-ganyanin yung paanon. But anyway, i-appreciate muna natin yung kagandahan nito, Osaka. Observation deck, bumili ako ng isa pang ticket papunta dun sa next activity, pero dito pa rin sa tower na to, slider naman. Okay, thank you. No need ticket anymore. Put it in the pocket. Okay, okay. All luggage, please leave it free locker. Okay. Phone is okay. Please put it Phone in is the pocket. okay. Okay, thank you. Good dreaming. Ito na. So may coin locker kapag maggaganito kang slide, mag-locker ka. So ito na lang piliin ko. Lagay dyan. Lagay dyan yung bag. Iwan ko yung DJI dito sa loob, tapos may susi naman. Ang saya naman! Pero alam nyo, yung video na na-download ko, hindi naman yun yung actual na nakita. Di mo siya makikita yung parang sky. Parang may mga ilaw-ilaw, ganyan, red, blue. Super bilis lang, like 8 to 10 seconds. Dito na tayo sa hotel na makakapagpahinga na ako. Okay, so ipapakita ko sa inyo kung anong itsura nitong hotel. Honestly, mas maganda to kesa dun sa Just Sleep. Unang-una, pagpunta nyo, pagpasok nyo, nasa left side, andito na yung toilet. Ayan, nakaseparate siya. So, kapag dalawa kayong tao dito, okay lang mag-toilet yung isa, tas nag-shower yung isa. Mini table here, office area, ganyan. Tas may TV, may lutuan. Yes, may mini bar na rin. And then, unlike dun sa Just Sleep na unlimited yung water pag bumaba ka sa lobby, ito, may 2 bottles of water refillable every day, the usual. And then, dito, may mga gamit na rin na pangluto. Dito naman, meron tayong balcony. Ayan, malaki-laki na rin siya. May lagayan ka na rin dito, may hanger na. So, kung gusto mong maglaba, andyan yung washing machine. Then, this is the view. Ayan siya. Tada! Yan. Yung room ko pala, room 603. Tapos, nandun sa part na yun yung family mart. So, going back to the room, ito yung ating double bed. Parang ang laki. Parang hindi siya double bed lang. Kinombine. Tada! So, nandito naman na yung CR. And may blower na rin sila. Galing. Essentials. May soap. Dito may towels na rin sila. Ayan. Shower. Tapos, meron na rin mga shampoo, conditioner, body wash. Ito ay hindi siya pang face or katawan. Essentially, para yan sa floor. Basahan yan. Basta kung anong mga nakasabit sa ganito, basahan yan. Yan ang itsura ng ating room. I like it. Sa buong stay ko, parang 6,000-ish pesos lang ata yung binayaran ko dito. Check ko na lang muna yung Family Mart. And then, mag-take out na lang din ako kasi bukas maaga tayo for Universal Studios. Grabe, ang pinagdaanan ko kagabi. So, I really feel like nagkaroon talaga ako ng food poisoning. So, remember pumunta tayo sa Kurumon. Alam nyo, kinain ko lang doon isang pirasong raw oyster, tapos grilled scallops. So, obviously, hindi yun sa scallops kasi naluto naman siya. Doon yun for sure sa raw oyster. Okay lang naman sa akin, hindi naman maselan yung tiyan ko sa mga exotic food, raw,
kahit ano kinakain ko. For some reason, ditong trip na to, hindi ko talaga kinaya. As in, March 3 ako kumain ng oyster na yun ng mga 3 p.m. Kagabi lang ng 10 p.m. nag-start parang umaano na yung katawan ko, parang humihilab na yung tiyan ko, ang sama na ng pakiramdam ko. So, kala ko, pagod lang ako, di ba? Kasi ang dami kong mga nilakad. Uminom ako ng Biogesic, thinking na nagkakasinat ako, pero hindi pala yun like normal sinat lang. Kasi, mga 11 p.m., talagang sinuka ko na talaga siya lahat, like, tubig, tapos nagka-diarrhea pa ako, like, oh my gosh, talaga ang sama ng pakiramdam ko. Buti na lang, dala ko yung mga gamot ko, meron akong mga Biogesic, Diatabs, ganyan. Nagdala din ako nung hand heat pack, yung ito, Ito, so, ito yung binili namin nila Kokoy, like from last Japan trip pa. Ginamit ko to sa tiyan ko, ginawa ko siyang hot compress. And buti na lang ginawa ko yun kasi nakatulong talaga siya. Ayan, anong oras na? 12:30 p.m. And today, sana yung full day ko sa Universal Studios. Alam nyo, bala ko pa nga pumunta dun, like, magpila ako ng mga 6:30 a.m. kasi wala naman akong nakuhang express para dun sa Nintendo World. Okay, may pros and cons kapag nag-book ka in advance, okay? Kung di ako pumunta ngayon, tapon yon. Kung pumunta ako ngayon, okay, maglakad-lakad na lang ako, hindi ako makaka-enjoy sobra, but at least nakapunta na rin ako kasi parang inisip ko, might as well go today kasi hanggang 9:30 p.m. pa naman yung opening ng Universal Studios. So, I feel better naman na now kasi thank God, etong hotel na sinastayan ko, katabi niya is Family Mart. So, dun muna ako bumili ng pagkain and everything. Bumili ako ng Pocari Sweat, bumili ako ng mga vitamin C, orange. So, yun. Tapos nakapag-rest naman na ako. I feel better. Hopefully, hindi siya umatake mamaya. Ayokong masayang yung araw ko. So, let's go to Universal Studios. 前の通りをご注意ください。 Honestly, wala akong naintindihan doon. Pero, inano ko na lang yung mga context clues na lang. Tsaka yung mga sapak-sapak ganyan. Masaya! Hindi ko alam anong ginawa ko, pero nakakuha ako ng entry papunta sa Super Nintendo World. Ano rin yan, parang hindi siya ride. More on parang bentahan, attraction siya. Nakakatuwa kasi may lalaki dun sa loob tapos sasabihin na parang the one chooses you, ganon. Eh ako yung napili. So ako naman syempre, si Bibo. Papahawakan ka niya ng wand, ganyan, tapos ting, ting, ganyan ka. Tapos, kala ko, mabibigay na sa akin yung wand. Kasi nga ako nga yung chosen one, di ba? Pero hindi. Sabi sa akin nung girl, yung assistant, right after nun, sabi niya, congratulations, you may now purchase the wand if you want. So, hindi naman mapupunta sa'yo yung wand. But at least, na-experience ko yung ako yung nagaganyan-ganyan. Mga Wingardium Leviosa, ganyan. Nandito na tayo sa Nintendo World. Okay, gabi na tayo nakapunta, but at least, hello, at least nandito na tayo. Ang ganda! Feel ko, mas maganda to for sure kapag parang late afternoon, yung may araw pa. Thank you! Ito na! Kapag may parang vertigo kayo or may astigmatism, medyo nakakahilo, so make sure mag-Bonamine kayo pag pumunta kayo doon kasi parang feel mo talaga nandun ka. Eh di ba kung naglalaro ka ng Mario Kart, alam mo may mga rainbow path, may mga ganyan, tapos strobe lights talaga. So medyo nakakahilo. Kung hindi mo maiwasan, pumikit ka na lang. Pero fun naman yun. Sabi sa inyo, kapag paggabi na, doon na kayo mag-ride ng mga super extreme rides kasi super bilis lang. Ito yung sa Jurassic Park na ride. So, roller coaster and I'm excited! Walang pila at all. Masara na kasi. Yan na. Ay, hindi! Mali! Hello! Hello! Ay, ito pala yung tubig! Ito yung tubig! Oh my gosh! Parang gusto ko na mag-back out. Ito yung okay, you know what? Sige, push. Akala mo walang sakit eh. Magpa-ride pa, yung wet ride pa talaga. Hindi ko in-expect na ito yung magiging ride. Kala ko yung ride na pinipilahan ko is yung roller coaster. But sige, punta tayo dun sa may roller coaster since meron pa tayong time. I'm pretty sure sobrang iksi lang ng pila papunta dun. So, let's go! Ang haba pa din ng pila. I think it's a no. Anong oras na yun? 7:45 p.m. Ganito pa rin yung pila. Ito pala yon, yung gusto kong pilahan. It's called the Flying Dinosaur. Basta yan yon.
Yung pagkain, hindi ako masyado nag-snacks dito kasi unang-una, napakamahal. And yung mga napapanood ko sabi parang okay lang daw. Although kanina yung lunch na kinain ko, masarap ha. Hindi lang ako nakapag-vlog ng maayos dun kasi medyo nagre-recover pa ako. Ngayon, super okay na talaga ako. Okay din yung weather ha, nakisama kasi kanina medyo umaambon. Yun lang talaga yung wish ko na sana hindi masyado umulan or something kasi syempre hindi yun magiging okay on my end. Pero nagpapasa. Research ko sa TikTok, parang kailangan may mga reservation, ganyan. Pero honestly, kapag nandito ka, ang una mong makikita, mga restaurants ka agad. It's here! Ayan. So, ito hanapin nyo. Steakland, nasa 6th floor. Tapos, ito yung price list niya. Okay? Medyo okay. Decent price, yes. Hopefully, meron silang slot right now. Please, please. Ito talaga pinunta ko. Ayan. So, punta tayo 6th floor. Ayan, 6th floor. Woohoo! Ang saya, nakapasok tayo dito without any reservations. So, konti lang naman yung choices nila. 3 pages lang. So, yung kinuha ko sin special Kobe steak. Kaya siya special kasi ito ay A5. Medium well, please. Yan na. Tada! Ito yung sa akin. Sarap ng soup nila. Parang more on tomato vibe. So, very hearty. A5 Special Wagyu. May garlic, may veggies. Tapos, itong sauce daw na to ay para sa veggies. Tapos, ito yung for the steak. Try muna natin ang walang sauce. Lambot. Sauce. ありました。スモールステーキ。 Oh my gosh, ang sarap. Pero ito lang ha. Kung hindi kayo sanay sa A5 Wagyu or whatever, yung mga like very fatty beef, baka maumay kayo doon. Kaya usually, ang mga kinukuha ng mga ibang tao is A4. Malambot pa rin naman yung A4, pero hindi siya, wala siyang ganun masyadong umay factor. A5, yes, super melt in your mouth, buttery, pero may umay factor. Parang sa umpisa, masarap. Masarap naman talaga yung timpla nila. Masarap din yung kagat, hindi siya like matigas or anything. Pero kapag masyado ng marami yung beef nyo, mauumay ka. Which yun yung nangyari sa akin. Medyo naumay ako kasi ang kinuha ko is 180 grams. Mahina lang naman ako kumain ng beef. Pero masarap. Masarap talaga. Ang next na pupuntahan ko is itong shrine. Ikuta Shrine. Ayan siya. Yan. One of the oldest shrines here in Japan. So, bibigyan ko kayo ng konting facts about the Ikuta Shrine. Aside from it being one of the oldest shrines in Japan, kasi ano siya, 201 AD pa lang andito na siya. So, that's like 1,824 years na nandito. Ang galing, di ba? But aside from it being one of the oldest, pinupuntahan din to ng mga tao because it's also called the Love Shrine. So, pumupunta dito yung mga tao para mag-pray for love and long-lasting relationships. Tapos, dyan nila nilalagay. So, kapag kayo, naghahanap kayo ng forever nyo, tapos single pa kayo, might as well pumunta na kayo dito kasi malay nyo, magkaroon kayo ng forever, di ba? Sa sobrang tagal nito, syempre nagkaroon na ng mga war, ng mga earthquake, so ilang beses na tong nagiba. But, ilang beses na rin siyang tinayo. So, it's also a sign of resilience dito sa Japan. Kaya pinupuntahan din siya. Kaya rin siya iconic.
Kakaiba yung weather today kasi kanina medyo mainit, maganda-ganda, tapos biglang umambon, tapos ngayon parang umuokay na ulit. Magki-quick detour lang pala tayo kasi nakita ko dito, andito na yung Chinatown. Okay, so punta tayo doon bago tayo pumunta doon sa park. The Chinatown of Japan. So ako personally, hindi na ako magpo-food trip dito sa Chinatown kasi busog na ako dun sa beef na kinain natin kanina. So, kayo, kung may space pa yung tiyan nyo, kunyari ginawa nyo itong itinerary na to, tapos may space pa tiyan nyo, pwede kayong bumili dito ng mga pika-pika. So, meron silang street food dito, like yung mga dumplings, ganyan. Tapos may restaurants din naman dito. So kung feel nyo nang kumain ng Chinese food, meron dito. Yung buong strip nitong Chinatown, pagka-exit mo, which is ito, yan. Yung exit na yan, magle-left tayo. Tapos didiretso pa rin naman tayo doon sa American Park. So papunta pa rin yan doon. Dito na tayo sa American Park. Bibigyan ko kayo ng fun facts. Dito, nagkaroon ng mga American trade before. So, kaya siya American kasi from the word American. And also, yung iconic na American Red Tower, which is right behind me, ilang beses na yan na sira, pero tinatayo nila. Ang mga iba pang places na pwede nyong gawin kapag nandito kayo is, of course, picture kayo dito sa B Kobe sign. Ayan. Syempre, para mapakita na nasa Kobe ka, but also, yan din yung sign nila na strong pa rin and very resilient yung Kobe. Tapos, isa pa na nasa likod ko, yung color red na bridge somewhere there sa likod ko. So, yan yung tinatawag nilang Kobe o Hashi Bridge. Yung bridge kasi na yan, mas maganda yan sa gabi kasi mas maganda yung mga ilaw. But also, kaya yan iconic is because yan yung nagko-connect ng port and mainland. Masaya dun kapag pumupunta ka sa mga ibang place tapos nalalaman mo yung history. Kaya ako, gusto ko talaga share sa inyo yung mga nalalaman ko dito. Now, since may time pa tayo, punta naman tayo dun sa Maritime Museum. So, andito lang siya. Katapat lang siya nitong inupuan ko dun. Pwede nyo rin magawa yung pag-cruise dito sa bay. It's 16 yen lang for adults. Check ko na lang dito kung ano yung mga pwedeng ma-shop. Pero sa buong trip ko kasi, hindi pa ako nakakapunta sa Nikko End. And nalaman ko na may walking distance lang from here na Nikko End. Ay, ito na pala! Literally katabi lang ng harbor. Ito yung mga shoppingan. May H&M, Gap, Uniqlo, GU. Nahihilo na ako. Ewan ko, pagod or something. Kumain ako nito, Beard Papa. Ito palang Beard Papa, originated in Osaka. Ah. Hindi na kayo kailangan magbayad ng observation tower ticket kasi 2,000 yen din yon. Medyo mahal siya. Pero di ba pag akyat nyo, wala, pwede na kayo mag-unlimited pa balik-balik ng ganyan until makuha nyo yung perfect shot. Hindi ko pa naikot yung Umeda pero wala naman akong balak for this trip or for today na mag-ikot kasi anong oras na, baka magagabihan pa ako. I feel like fulfilling day naman yung nangyari. Chill lang din siya. Chill but packed. Okay, we are back. Nandito na ulit tayo sa ating accommodation. Patapos na ang ating araw. I think nagawa ko naman lahat ng mga gusto kong gawin. Nasulit ko naman yung 7-day trip ko dito sa Osaka. Actually, hindi nga lang Osaka eh. Naikot ko pa yung Nara, Kyoto, Umeda, Kobe. Very first time kong mag-solo travel. Technically, hindi pala. Second ko to, pero hindi ko kinoconsider yung first ko as my first solo travel. Kasi sa Singapore naman yun. Eh, sobrang familiar na ako sa Singapore. Ngayon talaga, yung super solo travel ko kasi hindi ako familiar sa Osaka or sa lahat ng mga pinuntahan ko this trip. Wala akong alam. Kasi every time na pumupunta ako ng Japan, Tokyo lang. Tokyo. Wala nang ibang pinupuntahan. So, eto, new grounds talaga sa akin. Nagkaroon tayo ng food poisoning. Yun lang.
Pero, magaling yung katawan ko. Kasi after ko sinuka, lahat, okay na yung katawan ko ulit. Natanggal na natin yung mga bacteria. Yes, very good body. I'm so happy. Kung ako papapiliin kung solo travel or may kasama, both naman masaya. Kasi kapag nagsa-solo travel ka, parang lahat pwede mong gawin, syempre. Walang magsasabi ng no sa'yo, your own time. Masaya din naman talaga siya. But, at the same time, for me, mas masaya kapag may kasama ka. Pero, it depends kung sino yung kasama mo. Kasi syempre, kapag kasama mo is parang mabilis mapagod, yung mga gusto mo ayaw niya, and vice versa. Basta hindi lang kayo nagja-jive, gets nyo yun, 'di ba? Yun yung mga mahirap kasama. Maghanap kayo ng tao na compatible kayo. I hope you guys like my video. Kung gusto niyo pa ng other lifestyle vlogs, travel vlogs, quick travel guides, nasa TikTok, Instagram, Facebook ko yan. So please follow me there as well at It's Justine C. So, ayun lang guys. Thank you so much for watching and bye!